Sulat ko ng Colossus, Kapitulo 4. Colossians chapter 4. At as mo pala, ngayong gabi ay muli tayo mag-usap about prayer. No? Sapagkat maraming bagay na ginagawa natin na tama naman, no? Na doon natin ginugugol yung ating mong panahon. No? At may mga tao na para sa kanila ay mahalaga na yung kanilang buhay gugulin na para sa kanilang pamilya. Tama naman. No? Ang iba naman ay exercise. No? Ang palakas ng katawan. No? At kumain ng mga masusustansyang pagkain. Maraming tao na talagang they spend their time sa ganung bagay. Sabi ko, nakakita ko ng mga tao na binibilang nila talaga yung mga protina sa bawat pinakain nila. Pati yung pag-inom nila ng tubig ay may sukat. Talagang i-observe nila yun. Alang-alang sa kanilang pong kalusugan. Ang iba naman ay talagang ginugulo nila ng panahon para bang ang kanilang dahil talagang yung kanilang buhay ay gugulin sa pag-aaral. Ay mga kailangan gano'n, talagang hindi na natapos pag-aaral. Laging masteran. Maraming gano'n. No? Ang iba naman ay community service. Ibig nila na yung buhay nila ay gugulin na makapaglingkod sa lipunan. No, walang masama. No? Ang iba naman ay travel, makarating sa ibang mga lugar. No? Ibig nila yung mga nalaging panahon sa buhay ay mapunta nila yung mga lugar na hindi pa nila napupuntahan. O sa kanilang pag-aakal, sa kanilang paniniwala na sa ganung bagay ay gagaan na kanilang kalooban at makatutulong para mabuhay mo sila ng mahaba. Ngayon kanilang paniniwala. Pero, okay, kung itong mga bagay ito ay i-concentrate lamang namin sa isang bagay. Isang bagay lang. No? Na ang aking kaduyan ay kung i-concentrate ko ang aking lalabing panahon sa mundo ito sa isang bagay lamang, ano ito? Nasa ganung bagay, kung dito sa isang bagay na i-concentrate ko lahat ng aking mga lalabing panahon sa buhay ko, ano kaya itong bagay ito na lahat ng inaakala ko na kung gagawin ko, ito ay makabubuti sa akin at lalawig yung buhay ko. Ano kaya itong isang bagay ito na pag ginawa ko, lahat ng ito ay aayos na. No? Susunod na lang. Ano kaya ito? Now, in Colossians chapter 4, verse number 2 hanggang number 3, ibig ko mapipinin po itong bagay ito. Kaya ang mabagat ko ay, if you do only one thing. One thing. Alright? Na kung dito ka magpo-concentrate, no, lahat ng mga bagay na nabanggit ko, na inaakala ng maraming tao na gagawin niya ito habang mabubuhay siya, ay lalawin pa yung kanyang buhay, giginhawa po siya, no? Magiging kapakipakinabang yung mga panahon niya natitira. Alright? Okay, ano ito? Okay, what is this one? What is this one thing? Now, Colossians chapter 4, verse number 2 hanggang number 3. Ilan ito? Kaya ba yan? Verse number 2. Kaya na, continue in prayer and watch in the same with thanksgiving. Without praying also for us, that God would open unto us a door of utterance to speak the mystery of Christ, for which I am also in thus. Now, what is this one thing? Ano itong isang bagay ito na kung dito ka rin magko-concentrate ay magiging maayos ang lahat. Ano
Ano yung isang bagay nito? Prayer. Prayer. Right? Ibig kong ulitin ko sa about the importance of persevering prayer. Okay? If you do only one thing. Lord, ako po yung samahan, Panginoon. Ako po yung patuloy mong gamitin. Mag-usap ka, Panginoon ng Diyos, sa iyong mga anak. Patuloy ka magpalago ng pananampalataya, magpatibay, magpaalam ng pananampalataya, at sigasig na mapaglingkuran ka, mabigyan ka ng kalaguran sa buhay po namin. Hinihiling ko ang kapala mo at kalakasan sa pangalan po na aming Panginoon Jesus. Amen. Let me say, pray. Okay? Okay. We must devote ourselves to prayer. In aking outline number 1, devote yourselves to prayer. Right? Now, madaling pag-usapan, sabihin mo na, alam mo na, pero naniniwala ako, na itong madalas pag-usapan, at talagang parang basic lang, madalas dito ka nabibigo. Diba? Madalas, ito yung nawawaglit mo. Madalas, ito yung napapabayaan mo. Kami isa, madaling magbuklat ng Bible at magbasa ng ilang talata para dumaan ang kalooban na sa nung nakapag-devotion ako. Madali. Okay? Pero bakit pagdating sa prayer, struggle ang Kristiyan? Alright? Kaya nga, ang habang ng Ibiswa, we must devote ourselves to prayer. Not the word devote. Okay, the word devote means what? Ano yung devote? Dedicate. Pangalawa, devote means give. Pangatlo means busy yourself. Yes, Christian, devote. Ihandog mo ang sarili mo sa pananalangin. Ano isa? Magkaroon ka din ng kaabalahan. Okay? Kaabalahan to pray, to talk to God. Alright? Amen, isa? Amen? Okay, amen? Importante ito eh. Kaya dito, ang Kristiyano, struggle siya lagi. At nalineglect niya. Naalala ko, meron akong binasa mo na preaching ni John, ang title ay, If We Don't Pray. Hindi ko pakalimutan nyo. If we don't pray. Okay? Pag hindi tayo manalangin, ano ang mangyayari? Pinatunayan niya. Okay? Yung mahigit pitong mangyayari kapag hindi magpe-pray ng isang Kristiyano. Okay? If we don't pray, of course, walang blessing. Pangalawa, walang kalakasan. Pangatlo, malaglag ka. Pang-apat, nagkakasakit ka. Pang-lima, may namamatay. Ano yun? Okay. Ano pa? Hindi ka filled ng Holy Spirit. Alright? Okay, see? Kaya nga, we must devote ourselves to prayer. Pero ito mo, yung nabanggit ko, di ba? Talagang maraming tao, kahit Kristiyano, marami. Sila po talagang conscious sa kanilang health. Nagbabantay na may ina. No? Maraming ginagawa, maraming hindi kinakain, at may kinakain na hindi mo kaya kainin yung araw. Kaya mo umuwi ng dahon ng saging. Pero pag ganito, umuwi ng dahon ng saging yun. Wala ka sa ulit. Wala kayo. Okay. Yung tinatawag na serpentina, anong lasa lang? Sinubukan ko. I'm curious lang. Napakapait. 3 araw lang, lasa ko pa. Naiinit po, hindi siya mamatay. Kasi, okay, bakit ginagawa ng iba? Ano dahilan? Health. Hindi siya. Pero ang kasagutan ng lahat ay nasa prayer din. Amen?
kapayapaan, kapanatagan. Diba? Okay. Kaayusan ng pamilya. Tama, amen? Kaayusan ito, nagkukulang yata ako sa pamilya ko, nagkukulang yata ako. Okay. Kailangan, magugod pa ako ng maraming oras sa aking pamilya. Okay. Pero lahat ng iyong balitaan, susunod lang. Tama? Tama? Lahat ng susunod lang kung tayo ay talagang ididibog natin ang ating sarili sa panalangin. Devote yourselves to prayer. Alright? Now, why God's people should be devoted to prayer? Why be devoted to prayer? Number one, because it is our duty. Huwag niyong kakalimutan, it is our lakas. Duty natin yun eh. And minsan, tungkulin natin. Okay? And minsan, tapos yun sa book of Revelation, yung vessel na nasa langit, na sabi ni John, ano yung vessel? Sabi ng Lord, okay, ito yung prayer ninyo. Iniipon. Maliwanag ba na kasi ba yan? Amen? Bawat Kristiyano may vessel. Imalamig, na ibig na Diyos, punuin mo. At hindi mo yung puno ko, hindi mo i-devote ang iyong sarili in the prayer. In the prayer. Okay? Because it is our duty as Christian. Tungkulin natin yan. Alright? Romans 12, verse 12. Romans 12. Romans 12. Romans 12. Ay, sabi sa Romans 12. Jadi, basa, rejoicing in the hope. Ano pa? Patient in what? Tribulation. And what? Continuing instant in prayer. Jadi po yan. Yung hope tsaka yung patience at tribulation, susunod lamang. Susunod lamang. Kung ikaw kumuha, kung ikaw ba? Magiging matiyaga sa what? Saan lakas nyo? Pananalangin. Okay? Tapos sa inyo, kapatid, tapos sa inyo, na maging sa prayer, tinuloy kayo na magpatuloy. Amen? Amen? Continuing, ano yung sumunod? Continuing what? Instant. Ano siya instant? Steadfast. Isa pa yan, sa bawat sandali, nagpipray ka. Maliwanag ba? Instant. Sa bawat nagal, tatlo. Ano? Nakikipa ng isa. Ano ba? Dagdagan ka, bigla na gumawin naman yung pusat ka. Lord, itas mo po ako sa amin. Iba ng isa. Amen? Ano man ang ginagawa, bigla kang may naala. Di instant yung what? Yun yun. Katumpas ko sa litang ano yan. Pray without. Yes, magandang pati. Okay? Why be devoted to pray? Ay nang wrong. Because of what? Because it is our what? It is our duty. Alright? It is our duty. It is expected. It is expected of sa bawat Kristiyano. Inaasahan niya ng Panginoon. Alright? Makilala ka. Isang Kristiyano, mapananangini. In 1 Samuel chapter 12, and verse 23. Alright? It is our duty. In 1 Samuel 12, verse 23. Tingnan niyo po. Yung tinuturo sa atin. Ay na, saka ng akin, malayo nawang sa akin na ako'y magkasala laban sa Panginoon. Sa pagbibigay ng panalangin dahil sa inyo. Kundi ituturo ko sa inyo ang mabuti at matuwid na daan. Maliwanag ba? Kapag hindi natin pinag-pray, yung mga tao malapit sa atin, mga tao sa ating paligid, anong sabi ng Biblia? Ito ay isang what? Ito ay isang what? Pagkakasala. Laban kanino panglakas? Laban sa Panginoon. Bakit? Because it is our what? Duty as Christian. Okay?
It's our duty. It is expected of us as Christians. Okay? Kaya we must devote ourselves. Ihandog natin ang ating sarili sa pananalaangin. Pangalawa, okay, because we have promised. Pinangakuan tayo ng Diyos. Na tayo ay didinggin niya. Alright, kaya maliwanag ba? Maliwanag ba? Makilabas, because we have what? We are promised. Diba? Nangako na Diyos eh. Nadidinggin tayo. Alright? Kaya prayer is not some pointless activity. Alright? Prayer is not some pointless activity. Hindi ito walang kapuluhan. Hindi ito sa bakit walang pinatutunguhan. Hindi. May Diyos na nakikinig. May Diyos na nakakalo sa atin. Dedingin tayo. Ano bisa? Alright, now Psalms 34 and verse 17. Psalms 34 verse 17. Kaya nga yung mga takot, pangamba, kabalisahan, yung naguguluhan ka, wala kang direction. Okay? Minsan, doon ka po-focus para mabayas, wala rin mangyayari. Pero kung talagang itidevote mo yung sarili mo sa pray, lahat ng yun magiging maayos na rin. Okay? If you do only one thing, ay one thing yan, pray. Pray. Okay, Psalms 34:17. Nakatinig po? Okay, basahin niyo muna sa authorized version, the King James Bible. Para sa Tagalog, the righteous cry, and the Lord heareth, and what? Delivereth them out of all their what? Ito yun? All of their trouble. Okay. All of their what? Trouble. Ilagay troubles doon. Ano yung mga pinangangamba mo? Amen? Ano yung mga kinatatakot mo? Ano yung mga pinag-aalala mo? Amen? All of their troubles. Tagalog, ang matuwid ay dadating. At dininig ng Panginoon at iniligtas sila sa lahat ng mga kabanda-bata. Amen, siya? Amen? Kaya why be devoted to prayer? Because we are promised that God hears. Also in chapter 38, 50. Psalm 38. Alright, ready tayo na? Ready? Basa. For indeed, O Lord, do I hope thou wilt hear, O Lord my God. Okay? I see. Sapagat sa iyo, O Panginoon, ay umaasa ako. Amen? Walang umaasa sa Diyos na binigo ng Diyos. Amen? Amen? O, ikaw ay sasagot, O Panginoon kong Diyos. Nangako na ang Diyos eh. Kalibig mo ulit? Kaya, kung meron mong very good reason para i-devote mo yung sarili mo sa prayer, ito yung pangalawa niya. Tama? Amen? A very good reason. Amen? Ang Diyos ay nangako. Nakikinig ka sa akin? Amen? Ang Diyos ay nangako. Ay, ulit-ulit. Okay, mga pangailangan, mga pangamba, pag okay nakapag-pray na, o salamat, naipaabot ko na sa iyo. Amen? Yun na. Yun na. Alam ko na, napakinggan mo na ako. Pakakad na ako. Maghihintay na lang ako. Right? Pagkagisan, kasi nakakalimutan natin, no? That prayer is a two-way communication. Kalibig mo? Amen? Prayer is what? It's a two-way communication. Amen? Hindi kayo nagsalita sa hangin, tapos wala na. Two-way. Sabi, tumatawag ka, sumasagot siya. Liwanag ba? And let me remind you, may mga pagkakataon, nagpe-pray ka, alam mo na ang sagot. Nakikinig ka sa akin kami?
Amen? Binanggit ko sa inyo, binanggit ko, yung aming dating bahay. Nagpipray ko yun na ibigay na sa amin, ganun, pero doon din tayo, siyempre ko, wala nang gana. Wala nang gana. Alam ko na hindi ito. Pastor Flores, hindi iyan. May ibibigay ako sa iyo. Kinigilan na yan. Bakit ba yan? Kaya ginaban ko sa akin naman, kaya ating pinyon. Nung iwan namin, bagamat naka 20 years kami, hindi mabigat sa loob ko. Sa bakit alam ko, hindi yan sa akin. Mayroong maganda para sa akin. Amen. Amigis na? Nangako ng Diyos eh. Amen? Ano kailangan? Tumawag ka lang. Tama? Dumain ka lang sa Kanya. Malungkot ang buhay na nagsasalita ka, walang sumasagot sa iyo. Nakilala niyo ba ako? Ano tama? Malungkot yun. Nagsasalita ka, may kinakawas ka, hindi sumasagot sa iyo. Tama? Hindi communication yun. But thank God, prayer is one. It's a two-way communication. Tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo. Amen? At magpapakita ng mga dakilang bagay na hindi mo halos maunawa. Ask and it shall be given. Seek and you shall find. Knock and it shall be open unto you. Sapagkat ang bawat tumatawag, ang bawat humingi, inibig niya. Ang bawat tumakatok, pinagbubuksan. Ang bawat humingi, nakakatanggap. Amen, Gisa? Amen? Nangako ng Diyos. Kaya nga, devote yourselves to prayer. Amen, Gisa? Amen? Devote. Amen, Gisa? Devote yourself into prayer and be watchful and thankful. Tingin po, balikan niyo po yung ating talata. Tingin po. Alright, sabi ni Pablo sa verse 2, continue in prayer. Ano niyo po? Continue. Okay? It is also our prayer must be faithful. Continue. Patuloy. Amen? Walang patid. Walang putol. Alright? And then watch. Ano niyo po? Continue in prayer. At sumunod, watch. Now, watch. Ano sabihin? In prayer, we must be also watchful. The word watch means awake and alert. As you know, watch, awake and alert. Di ba na ba? Ang ibig sabihin, alam mo ang sinasabi mo. Nakikinig niyo sa akin? Amen? Hindi ka nagpe-pray, pero yung bang nananaginig ka pala? Di ba nadadalas mo yun? Tama? Okay, awake and alert. And the word watch also means what? Watch for those things we should pray for. Watch. Okay? Alamin mo yung sinasabi mo. Ano isa? Pray with a purpose. Hindi ka basta tatandaan ko lang, gano'n po. Okay. Prayer is asking and receiving. Ang definition of prayer is what? Asking and receiving. Iba yung Lord, I thank you, I praise you. Hindi prayer yun. Ano isa? Hindi prayer yun. Prayer is always asking, may hinihingi ka. Kaya we must pray with a purpose. Humihingi ka, may hinihingi ka. Kaya watch for the answer. Watch for what? Kaya continue in prayer, then watch. Alright? Watch. And then, sumunod sa watch. Anong sumunod sa watch? Magpapasalamat ka. Ngayon, bakit ka magpapasalamat? Nakatanggap ka eh. Ngayon, hindi ka magpapasalamat kasi hindi mo nakikita yung sinasagot sa iyo. Kasi madalas ang prayer mo walang purpose. Wala kang nilalayo.
laman. Eh, dahil doon, ang nangyayari, maraming Kristiyano nakapag-pray lang para lamang ma-ease yung kanyang guilt. Pero wala sa nilagay. Dahil dito, yung prayer mo, malamig, malamya. Nakikinig ka sa akin? Malamig, malamya. Isa pang term, anemic. Anemic. Ano yung sabi ng prayer na anemic? Maputla. Ano ba ako? Maputla ang prayer na anemic. Kaya we must devote ourselves to prayer. No? Because it's our duty. Ano yung pangalawa? Because we are promised that God will what? Heal. Pakinggan tayo. Okay, pangatlo. Okay, because we need strength, kailangan natin ng lakas in temptation. Okay? Kaya we must devote ourselves to prayer. We need strength. Kailangan natin ng lakas para mapaglabanan ang mga tukso. Every siya? Hindi ka nakalimutan, ha? Okay. Hindi sa bakit Kristiyano ka na, walang tuksong darating. Amen? Mas tutuksoin ka nga. Maliwanag ba? Mas tutuksoin ka nga. Okay? Kaya kita yung prayer mo. Malamig, maputla. Amen? Ito hindi ba? Oh, you see? Kaya ito yung isang good reason to be devoted to prayer. No? Alright? Upang tayo ay makalagpas sa mga tuksong dumarating na ito. Makalagpas, makatakas at magtagumpay. In 1 Corinthians chapter 10 and verse number 13, nangako ang Diyos. Di ba? Na may tinawag na way out. Di ba? Makakalabas ka. Makakatapos ka. No? Anong kailangan? Okay, pray. Okay, in 1 Corinthians chapter 10 and verse number 13. Basahin sa Tagalog. Hindi dumating sa inyo ang anumang tukso, kundi yung matitiis ng tao na dapat tapat ang Diyos na hindi na itudulot na kayo matukso ng higit sa inyong makakaya. Kundi kalakip ng tukso ay magagawa naman ang paraan ng pag-ilan upang ito inyong matiis o mapagtagumpayan. No, hindi mo makikita yung way out kung hindi ka naman mananalangin. Maliwanag ba? Maliwanag ba? Hindi ka makakaila kung hindi ka naman mananalangin. Okay? Luke 22 and verse number 40. Luke 22 and number 40. Ready? Ready? Basa. And when he was at the place, he said unto them, pray that ye enter not into temptation. Kayo'y manalangin upang huwag kayong mahulog sa tukso. Maliwanag ba sa akin, friend? Maliwanag ba? Ano yung ikatlong kadahilanan? Bakit dahil dapat ihandog ang ating sarili sa panalangin? At dahil ang pangatlo, we need what? We need what? Yes, kailangan natin ng lakas. Alright? And God has the power to keep you from sin. Amen? Kaya hitingin mo, Panginoon, bigyan mo ko ng tagumpay sa tukso. Makaiwas ako. Alam mo, makaiwas ako. Makalayo ako. Alright? Tanggalin mo, Lord, kailangan ko ng lakas. Lakas sa tukso. At kailangan ko ng lakas upang aking madala na mapasan ang gawain iniatang mo sa akin. Ano yung isa? Para hindi ka mapukwit, hindi ka tatalikod. Hindi mo ba? Okay mo na sa, chapter 15, verse number 10. First, Corinthians chapter 15 and number 10. 15 and number 10. Si Pablo nito ay matanda na. Pero meron pa rin siyang energy. Diba?
Okay? To carry on the ministry. Alright, in 15 verse number 10, 15 verse number 10, sabay-sabay nga po tayo. 15 number 10, ready? Basa. But by the grace of God, I am what I am. And His grace which was bestowed upon me was not in vain, but I labor more abundantly than they all. Yet not I, but the grace of God which was with me. And listen, oh Lord, patuloy mo bigyan ng grasya, ng biyaya, o aking magawa, ma-accomplish ang gawain inihatang mo sa akin. Hallelujah, ano bisa? We need strength. O ika-apat, no? Ika-apat, we need help for what lies ahead. Okay? Pakibasa ng pakalakas nga. Okay, bakit natin dapat i-devote ang ating mga sarili sa pananalangin? Ang pangapat, we need what? Kailangan natin ang tulong ng Diyos. For what? Lies ahead. Ibig sabihin, isip ka magtanong sa hindi natin alam. Walang sino man sa atin ang nakakaalam kung ating nag-aabang sa atin sa mga susunod na araw. Hindi natin alam. Paliwanag ba? Amen? Walang isang man dito gusto mo ma-operahan. Ayaw mo ma-operahan. Paliwanag ba? Ayaw ko mga anak. Amen? Ayaw ko makagat ng aso. Ayaw ko mabakunahan. Ano mo kayo mga pinapakasarap dahil? Tapos siguro si Mami, hindi na naman yung aso. Takot ang aso ko, Mami. Takot ang aso to. Tinitiran mo ko, hindi na naman mo pala. Nagkakipagpwento ako sa kay Pastor Senior. Nagselos yung aso sa'yo. Nagselos. Kasi Mami ka, katabi ni matulog ito lang. Katabi ni matulog dito siya. Hindi ka kasi nagpapay. Amen? We need help for what lies ahead. Amen, isa? Amen? Hindi ka lang. Maaaring magbago ka ng trabaho mo. Maaaring may maka... Di mo alam. Kahit mo sa kahit ka ng kapit, bisa may makakatalo ka. Amen, isa? May magsusungit sa'yo. Baka magpaaway ka. Ano yung babo? Hindi ko alam. Sa araw, kailangan mo mag-desisyon. Malaking choice, desisyon para sa iyong pamilya. Hindi ko alam. What lies ahead? Kung tayo ka-10 tayo, alam ang bukas. Alam ang magaling para sa atin. We need God's wisdom, leadership. Sa mga bagay. Ibibigay lamang ito kung tayo what? Mananalangin. Pag-ibig nga rin ito Psalms 25, 4-5. Baka tayo kasi magkamalipot Psalms 25, verse 4-5. Okay, basahin niyo po muna sa English Bible. Sa English, binulog ko kayong tatlo dito na request ni David. Tatlo na kanyang prayer request. Hiniling niya sa Lord. Ano sabi niya? Number 1, sabi niya, Lord, show me thy way, O Lord. Ganito mo yan? Show me. Ano yung pangalawa sabi niya, prayer niya? Teach me thy paths. Ano yung pangatlo? Lead me in thy truth. Kita mo? Ayaw niyong magkamali. Ayaw niyong maligaw. Okay? And teach me, for thou art the God of my salvation. On thee do I wait all the day. Kung si David na man after God's own heart, kailangan niya ng patnubay ng Panginoon. Ay sino tayo hindi mga kailangan? Kaya sa Tagalog, sa ano, nakikita sa Tagalog, ito be prayer. Ano ba naman sa atin?
Sabi ni David, ano yung kanyang prayer? Ano yan, Lord? Ituro mo sa akin ang iyong mga daan. O Panginoon, ituro mo sa akin ang iyong mga landas. Sunod. 5. Patnubayan mo ako sa iyong katotohanan at ituro mo sa akin sapagkat ikaw ay Diyos ng aking kaligtasan at sa iyo naghihintay ako buong araw. Amen? Amen? Nag-pray siya, then naghihintay siya ng kasagutan sa Panginoon. Alright? So, why be devoted to prayer? Because we need what? We need what? We need what? We need the help for what lies ahead. Alright? Okay? And then lastly, because unbroken communion with God is possible. Amen? Ano yung pangalan pangalagas nga? Lagi, parang mo, masarap pakinggan sa Lord ng salita ng Panginoon, kailangan kita. Amen? Kailangan kita, hindi ko kaya mabuhay nang wala yung gawin mo sa akin. Okay? And thank God, it is possible na magkaroon tayo ng unbroken communion with God. Amen? Katulad ni Enoch. Tama? Enoch walked with God. For how many years? How many years? Mahigit 300 taon. Read the Bible. Mahigit 300 years. Enoch walked with God. Posible ka? Posible yan, eh? And he was not. For God, what? Took him. And he is anong kailangan devote? We need to devote ourselves to prayer. So tonight, Krishna, simulan natin. Mula sa gabi dito, sabi ng Lord, tonight, ito ako, ihahandog ko talaga ang sarili ko sa panlalangin. Amen? Amen? Ibig ko, Panginoon, ng patuloy na komunikasyon sa iyo sapagkat kailangan kita. Kailangan ko ng tulong mo, kailangan ko ng kalakasan mo, kailangan ko ng patnubay mo, kailangan ko ng tagumpay laban sa mga tugsong ito na dumarating sa aking buhay. Tumayin po tayo lahat. At bigyan tayo ng Panginoon Diyos ng revival sa ating prayer life. At sa ganun din paraan, ang Calvary Bible Baptist Church ay sa tuwing makamtan niya ang power